Pa. Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, and of course, Shabbat Shalom sa mga nag-observe din ng pahinga sa araw na ito. Magkaiba-iba mga kapatid ang ating araw ng pamamahinga. But ang Ama ang in charge po na one day maging isa tayo doon sa tunay na araw ng pamamahinga. So sa ating ngayong lingguhang pag-aral, let me share our PowerPoint here po para sa ating diskusyon sa umagang ito. And maganda yung ating pag-usapan today. Very short lang po, but marami tayong makukuha dito na mga katuruan po para sa ating journey. So welcome sa ating weekly scriptural study. Live discussion with Q&A po. Ang ating pag-usapan, the parable of the two sons. The two bands. Okay? Saan ito makikita? Ilang mga talata lang mga kapatid, no? Yao 21, 28 po hanggang sa 32. So, ito po yung ating tutukan sa umagang ito. The parable of the two bands or the two sons. So, let's proceed. Bilang parangal at papuri sa ating Ama, Tahaliam 97 verse 3 po. Sinabi po ng Tahaliam, and I will read, apoy ang nasa unahan niya at sinunog ang kaniyang kaaway sa buong palibot. Kung balikan natin yung talata 1, talks about Yahuwah po ang pinag-usapan dito. And then dito natin makikita na ang apoy, kumbaga, ang apoy nga, no, symbolizes of his judgment po. Okay, fire is really always, if you describe a fire, it will always reflect na something about, okay, yung kaniyang being consuming fire nga. And the consuming fire speaks of his judgment, kumbaga. So dito, nabanggit dito na apoy ang nasa unahan niya, tinutukoy si Abba Yahuwah, at sinunog ang kaniyang kaaway sa buong palibot. Okay, so ito'y nagbibigay ng halintulad, ito'y nagbibigay ng larawan na oo, sa kasalukuyan, ang kaaway ni Abba Yahuwah ay nandyan. Laging nanggugulo, laging gumagawa ng mga kaguluhan, mga kapatid. Pero ito yung ating isipin na sa darating na panahon. Okay? Merong panahon na itakda ng ating Ama po na ang kanyang mga kaaway ay talagang masusunog po. Ibig sabihin, they will be judged, they will be punished. And hintay lang tayo sa tamang panahon. So, yan ang ating Ama. So, dahil dyan, purihin natin siya. Ito ang kanyang pangalan. Yahuwah, na another way of saying it, Yad-He-Uwah-He, or YHUH, na kapag ating bigkasin po, Yahuwah. Yahuwah po ang ating Ama. Purihin ang kanyang pangalan. He is full of justice. At ang kanyang galit ay katulad ng consuming fire, kumbaga. So, maging patient tayo sa dealing sa ating mga kaaway, mga kalaban, kasi ang ating Ama, meron po siyang tamang panahon na itakda upang ipanis po ang lahat ng kanyang mga kaaway. Kasali na po dyan si Satan. Wala tayong duda sa mga titik sa pangalan ng ating Ama kasi po nandyan po yan. Nakasulat din po sa mga pangalan ng ating mga scriptural character. Bilang papuri kay Yahushua, unang kapat, chapter 3 verse 22, sinabi po dito, na umakyat sa langit at nasa kanan ng alua, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. Sino po pinag-usapan dito ni Kapa, mga kapatid?
walang iba kundi si Yahushua po. Pagkatapos siyang nabuhay muli, okay, at dito sa 22, umakyat si Yahushua doon sa langit. At saan po siya ngayon? Dito yan mga kapatid, no? Right. Nakaupo po siya doon sa kanan ng alua. Naalala ko one time yung meron tayong discussion po, di ba? Hindi natin alam kung saan makikita yung reference na si Yahushua ay nakaupo po doon sa kanan. So, nandito pala, no? Yung reference na yun na hinahanap natin. 1 Peter chapter 3:22 po. Yahushua ay nandoon nakaupo sa kanan ng ating Ama. At ano ibig sabihin ng nakaupo si Yahushua doon, mga kapatid? Ito yung malinaw, no? Sinabi niya, ipinasakop sa kanya ang mga anghel, okay, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. So, this is really part of the reward of Yahushua in his obedience po sa Ama. Okay? Abba Yahuwah lifted up Yahushua. At ngayon nakaupo siya doon sa kanan ng ating Ama at dito nabigyan ng clearer understanding na everything is really under Yahushua po. Authority and power sa lahat ng mga nilalang, mga kapatid, o mga kapangyarihan o mga kapamahalaan. Under po ang lahat kay Yahushua. So, ayan, purihin natin si Yahushua, mga kapatid, kasi binigay po sa kanya ni Abba Yahuwah yung mga karapatan na yun. So, Yahushua, ito kanyang pangalan, Yahushan Hayan. Kung napansin niyo mga kapatid, yung iba ang kanilang ending po, no? Suwa po, Yahshua ang kanilang ending o Yahushua. Bakit ba mahalaga sa atin itong Yahushua, mga kapatid? Kasi ito ay nagmula sa Hebrew word Yasha. Saan ito mababasa? Mababasa mo yan sa mga talata ng Psalm 106 verse 8 at marami pang ibang mga verses. Na kung tingnan mo, yun ay isang Hebrew word o Yahudiat word na ang ibig sabihin saves and delivers. Itong word na Yasha. So kaya wala tayong duda sa pangalan na Yahushua, okay? At hindi natin pinili po yung Yahushua, hindi natin pinili kasi mahalaga yung kahulugan sa siya na yan ay nagmula sa Hebrew word Yasha. Na ang ibig sabihin sa Yasha ay saves and delivers. So therefore, Yahushua o Yahushua, ang ibig sabihin po, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, mga kapatid, wala tayong duda dito dahil meron tayong Hebrew word Yasha. Okay, at yan ang Hebrew word Yasha ay mababasa po yan sa mga maraming mga references. So, although nakapanood kayo ng mga video na suwa daw ang ending dahil meron silang ibang mga paliwanag, pero mga kapatid, ang kanilang mga paliwanag, hindi naman po yung related tungkol sa word na save. Okay? Oo, marami silang mga paliwanag doon sa word na suwa at may mga negative at bad meaning and bad connotation po. Yun ang ibig sabihin nila. Pero tayo mga kapatid, wala tayong duda dito kasi nga from the Hebrew word Yasha, mga kapatid, malinaw dito na ang tinutukoy ng siya dito ay kaligtasan talaga, mga kapatid. So, dapat ang ating pangalan na tinatawag referring to the ban or the Messiah is the name that is also related to salvation po, mga kapatid. Ito naman po yung word na Yasha, ang word saves and delivers. So, kaya wala tayong duda, Yahushua po ang pangalan ng anak. Dahil ang ibig sabihin po ng Yahushua, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, yan mga kapatid, no? Purihin ng Ama. At yan ay nakasulat din sa Matateo 1:21 po. Ang pangalan talaga diyan ay Yahushua kasi ang ibig sabihin ng Yahushua, save His people from their sin. Kaya lang, hindi man Yahushua nakasulat sa inyong mga scripture dahil po sa Yeremia 8 verse 8. So, kaya na lang po magbasa ano yung Yeremia. So, Yahuwah ang Ama, Yahushua po ang anak. At yan, purihin ang ating Ama, Yahuwah ang anak, Yahushua dito sa ating assembly. Bilang review, ito na po yung ating napag-usapan.
let's proceed na po tayo dito sa, zoom in tayo dito sa number 2, beginning events of the Passion Week, chapter 21 po hanggang 22. So we are still on this section po mga kapatid, bilang review lang. Tapos na tayo dito sa Messiah enters Jerusalem, tapos na tayo dyan. Controversies in the Mikdash o temple, okay, nandyan pa po tayo ngayon. Question about Yahushua's authority, yan po ang napag-usapan sa nakaraang linggo. Ngayon, zoom in po tayo dito sa ilang mga talata. The parable of the two sons, sa sunod, the parable of the wicked tenants, and then one more, the parable of the wedding banquet po. So, yan ang ating tutukan sa susunod, dalawa pang mga linggo po. Okay, so zoom in tayo, the parable of the two bands, the two sons. Matatiyao 21, 28 hanggang sa 32 po. So ayan, kunting information po sa kanyang literary. The three upcoming parables are centered on the unbelief of the religious leaders and their judgment by Alua. So ito pala yung mga tatlong parable po. So ngayon meron tayong idea na these parable are all about unbelief of the religious leaders. So ngayon dito tayo sa parable natin at parable of the two sons. This is a parable of rejection and unbelief. A reluctant and yet finally obeyed. Tingnan natin mamaya doon kung saan, kanino ito. In contrast to an initial willingness but followed by final refusal. Okay, so ito yung contrast sa first and the second son po. Yung nauna, reluctant siya, ayaw ko. Okay, pero pagkatapos niyang sinabi ng ayaw ko, ginawa naman yan, sinunod naman niya. Itong pangalawa, nagsabi siya, oo, gawin ko. Oo, oo, opo. Okay, pagkatapos, wala naman po siyang ginawa. Okay, so yan, no? Initial willingness but followed by final refusal. So yan po ang ano diyan. So bago tayo magbasa, bigyan natin konting panahon ang konting outline lang po na parable presented 28 to 30. The father asked the first son to work into the vineyard. So ito po yung kwento pala, no? Ang ama lumapit sa kanyang anak, unang anak. So, ano po yung response ng unang anak? Sabi ng ama, anak, gusto kong magtrabaho ka sa ating ubasan. So, initial refusal, ayaw ko. Sabi niya, ngunit later on, pumunta naman po ang anak, yung first son. Pangalawa, the father asked the second son to work into the vineyard. Anak, pwede bang magtrabaho ka sa vineyard? So, initial willingness, opo, opo itay. Okay? But pagkatapos, later refusal. Hindi naman siya pumunta. Nagsabi lang siya ng opo, pero wala naman siyang ginawa. Okay? Ayan po mga kapatid ang parable. A parable explained verses 31 hanggang 32 po na bigyan ng paliwanag dito. The leaders admit the first son actually obeyed. So tinanong niya siya, saan dito kaya ang nag-obey? Okay, sabi po ng mga leaders, siyempre yung una. Dinadmit po ng mga leaders yun. Yahusha explain and contrast. Pinaliwanag ni Yahusha at binigyan niya ng contrast po mga kapatid ang ginawa. The first son, ano pala ito? Ito po yung mga tax collectors, sinners, even the prostitute. Okay, sila po yung makapasok po sa karya ng ating ama. And then the second son speaks about the leaders, the guilty, guilty and unbelief. Okay, guilty of unbelief po itong mga picture po dito ng mga leaders. So now we have a complete idea po sa kwento. So now we are ready to read. Okay, we are going to read muna. Then pagkatapos ng basahin, we'll go some observation and then application din po. So at this time, I need volunteer po kung sino yung pwede maka-volunteer
na magbasa po sa ating passage. Pwede na ko, bro. Okay, go ahead, Sister Mariam. Matatiao 21 to 28. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa ang anak. Lumapit siya sa una at ang sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ayoko." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, "Pupunta po ako, ngunit hindi pumunta." Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Yahusha, sa kanila katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buhis at ang mga masamang babae ay nauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng aluwa, sapagkat dumating sa inyo si Kaukanan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mamasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisisi at naniwala sa kanya. Okay. So, salamat po, Sister Mariam, sa pagkabasa po ng ating passage, no? So, mga kapatid, dito sa ating nabasa, malinaw na naintindihan natin po, no? Ngayon ang kwento. Okay? It is very clear na po. Batay doon sa ating mga information na background, context, at sa mga outline, okay? Malinaw na po ang ating mga isipan kung ano kaya yung mga important lesson dito sa ating pagpatuloy. So, ayan, no? That being read, thank you po, Sister Mariam, sa pagkabasa. Tuloy po nating i-discuss po itong application po natin sa ating buhay din mamaya. Okay? So, ito yon. We're done the reading. So, the parable presented na. Ito na yun. Let's go into the interpretation po and observation. So, ano sa palagay ninyo? Ito yung kanyang opening, no? Kung sa English yan, what do you think? Okay? May isang taong dalawa ang anak, lumapit siya sa una at sinabi sa anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Okay, ngunit sumagot siya at sinabi, ayaw ko. Ngunit pagkatapos, nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. So, tingnan natin itong statement na, what do you think? Okay, ano sa palagay ninyo? So, kung ikaw yung nagbasa sa kwento, anong papasok sa isip mo? Or ikaw na nakikinig, kung may nagsabi sa inyo, what do you think? Ano ang anong papasok sa isip mo kung may taong magsabi sa inyo, what do you think? Any answer po? Both sa mga reader at both sa mga nakikinig. Kapag marinig mo yon na salita, ano sa palagay ninyo? Yung una, usually. Ano? Ano po? Yung una po, siya po talaga dahil yung sa ano if we read Matthew 21:8, siya yung nagsabi na ako. Okay. So, pero hindi natin alam kung ano in the end. Ayaw yes. po niya, di ba? Sa later ho, obedience. But initially po, initially nag-refuse po siya. Tama. So, initially, yes. Initially, nag-refuse siya yung una. But later on, ginawa na rin niya. Okay. So, yun po ang
Iyon po ang nangyari doon sa unang anak. But let me rephrase my question. Kasi introduction pa tayo, no? Let me rephrase my question. Halimbawa, mayroon kayong conversation po. Halimbawa, boss mo at ikaw nasa baba, reporting to the boss. Suppose ang boss nagsabi, what do you think about this plan? Okay, ano kaya sa palagay mo kung ito yung gagawin natin? So, kapag marinig mo po yon, ano ang papasok sa isip mo kapag tinanong ka ng somebody, what do you think about this? Ano kaya ang ina-expect ng somebody na nagsabi sa iyo sa statement na yan? Brother Dan. Okay, sinong una? Okay, Sister Tessie. Sa narinig ko, parang pag inas niya yung opinion or suggestion ko, may tiwala siya sa akin, may confidence siya about sa talent ko or sa skill ko about this plan. Aha. I'd like to highlight yung word na may confidence siya sa inyo. Okay? About this thing na tinatanong niya. Okay? Hindi siya magtanong doon kung wala siyang confidence sa inyo. Go ahead, Sister Lilita, o sino yon? Sister Jen? Ano po, if somebody asks your opinion, that means your thoughts matters to them or matters to him. So, importante, kumbaga, gusto niyang malaman or naniniwala siya na makapagbibigay ka ng tamang opinion. Okay. So, very good additional doon sa ating napaliwanag na ni Sister Tessie. Okay? May paniniwala, may kumpiyansa na meron kang ma-suggest, meron ka ring precious gems, kumbaga. Okay? Na pwede mo ring maibigay, ma-contribute. Sister Lilieta, parang may sasabihin ka. Wala po. Okay. Sorry po. So, ayun mga kapatid, no? Batay dito, this is only an opening statement lang po, opening po sa ating diskusyon. Yes, it is an invitation po. When it says, ano sa palagay ninyo? It is really an invitation para sa mga reader ni Matthew o Matatiao, para din doon sa mga nakikinig. It is an invitation to listen to the truth, to the story about to be unfold po. Ito yung punto dito sa sinabi ni Yahushua. Ano sa palagay ninyo? And usually, ginagamit ito ni Yahushua sa nakaraang mga pag-aral natin na discuss na rin po natin yan. Usually, meron siyang mga opening statement na ganito. What do you think? Ano sa palagay ninyo? Ano sa isip ninyo ito? Okay, so getting the attention is very important po. Para ang mga audience, ang kanilang mind starting to process, okay, starting to work po. Kasi mahalaga po yun mga kapatid na kapag meron tayong ituro o meron tayong discussion, dapat yung audience ay nasa active participation po yung kanilang mind, no? Kasi kung ang audience ay actively involved, actively participating doon sa mga pinag-usapan, di ba, anong mangyari? Di ba? Magkakaroon ng learning po, di ba? So ito rin po yung strategy ni Matthew para sa kanyang mga reader. So that his reader starting to work, process their mind. Ano kaya itong lesson dito? Ano kaya? At bakit ito sinabi niya? Ano sa palagay ninyo? Bakit ito yung statement niya? What's going on? Ano ba itong kwento na ito? Okay, so ayan, no, ang ating paliwanag. Dagdag na rin po doon sa inyong mga na-contribute na po. So what is the setting of the parable and what does it signify po? Okay, para maintindihan natin, na banggit na po yung ubas, no? Ubasan. Kung sa English, yan po ay vineyard. Basahin po natin mga kapatid itong Psalm 80 verses 8 to 9. Pwede bang somebody can read on that? Then another also will read Jeremiah chapter 2 verse 21 po. Kapag sabihin natin na vineyard o ubasan, ano ba ang tinutukoy niyan? Can we read that? Sino pwede makabasa sa Psalm 80 verses 8 to 9 po? Kung sinong ready po, kindly read. Sige bro, ako po. Okay, sister. 80 verse 9. Opa. Tahaliam 80 verse 9. You cleared a place for it and caused it to take deep root, and it filled the land.
Hanggang saan, bro? Verse 9. Nine lang? Start with verse 8, then end with verse Verse 8. You brought a vine out of Mizraim. You drove out the nations and planted it. You cleared a place for it and caused it to take deep root, and it filled the land. 9. Okay, salamat po, Sister Mariam, sa pagkabasa. So pinag-usapan dito yung isang ubas. Brought out of Matsariam. Sino itong brought out of Matsariam, mga kapatid? Kita. Tayo, brought out of Mizraim. Okay? Sa ating panahon tayo ito. But sa kanilang panahon, it refers to Israelite. Israel. Mga Yasharal. Yasaral po. Brought out from Matsariam. Of course, sa atin ngayon, brought out from the power and the clutches of sin and Satan. But sa kanila, history nila as a nation come out from Matsariam. Come out from Matsariam po, Egypt. And then sinabi dito na drove out the nations, diba? Dinala sila doon sa Canaan, drove out yung mga nandoon and planted it. Para bang binigay yung isang halimbawa na sila itinanim doon. Okay? So, verse 9, you cleared a place for it and caused it to take deep root and filled the land. So, kumbaga, hinahalintulad pala ang isang Yasaral, ang bansa ng Yasaral, hinahalintulad sila ng isang ubas, isang vine o vineyard, mga kapatid, na ang ama talaga ang nag-put up sa kanila doon. Okay? At ganon din po ang Jeremiah 2:21. No? You don't have to read it, but the same idea po. Okay? Meron bang nakahanda na? Jeremiah 2:21? Opo, ako po. Go ahead, sister. Go ahead, sister. Gayon may, tinamnan kita ng mahal na puno ng ubas na pawang mabuting binhi. Bakit ka nga naging bansot na ibang puno ng ubas sa akin? See? So, again, Abba Yahuwah is involved na siya yung nagtanim ng isang ubas. Okay? And that is no other than referring to the nation of Yasaral, kumbaga. So, the setting here is really going into the vineyard po, di ba? Yun ang nabasa natin po. Ang ama sabi, anak, punta ka doon sa ating ubasan, magtanim ka doon. So, the father is asking his son to go to the vineyard. So, ano kaya? Kung tingnan natin, ang setting dito, parang family lang po, no? Kasi ang ama at anak, no? Family lang po sila. Family vineyard wherein two sons were asked to work, no? Just like sa mga current na mga kasama ni Yahushua, di ba? Ito si Simon, sino ito si Simon? Ito si Kapa, di ba? Simon and Andrew, di ba? Magkapatid po sila. Itong ina, nalalaman yung ina na lumapit kay Yahushua. Yes. Ang anak niya si Jacob at saka si Yaokanan. So they are brothers po. So dito lang sa mga kasama ni Yahushua, nandito na yung idea of two sons, two bands. Kumbaga, Simon and Andrew, Jacob and Yaokanan. At dito rin po sa kwento ng prodigal son po, dalawang mga anak din po 'yon, di ba? Yung eldest at yung youngest. Okay? So, common itong idea na pinapakita dito na parang small family working in a vineyard. Okay? So, ayan. But moreover, it is a picture also of Yasaral. Okay? Kasi nga ang vineyard, sa ating nabasa na kanina doon sa Tahalyam at sa Jeremiah is really about the nation of Yasaral. It is also a picture of Yasaral, and in an ancient time, children are expected to obey their father. Okay? So, merong expectation talaga na sa kwento, sa history po ng Yasaral, na ang ama, kung anong sasabihin niya doon sa kanyang mga anak. Di ba? Dapat sundin po yon. Abraham and Yasakak and his children, Jacob and Esau. Okay? So, meron talagang tinatawag doon na obedience po. Lalo na kang Jacob, 12 sons po meron siya.
Okay? Kung ano yung sasabihin ni Jacob, susundin lahat yan. Okay? Kasi yun po ang expected ng Yasser as a nation. Children should obey their father po kung ano yung kanilang mga instructions. Okay? So, how do you describe the first son? Sa ating nabasa, paano mo i-describe yung unang anak? Any answer po? Brother Dan, Go ahead, Sister Tessie. the first son is mukhang arrogant. Hmm. Arrogant, but his action shows goodness. Kasi follow niya yung, in the end, follow niya yung instruction ng father niya. But the second son sounds cooperative, but actually, lip service lang. Saying yes, but no action. Opo. And ating i-relate doon sa mga religious leaders na hypocritical yung pagkaano niya. Yaon siya was exposing their sinful actions and false teaching. Yan lang po. Okay, so thank you very much. So, zoom in tayo dito muna sa first son. Oo. Nabanggit ni Sister Tessie dito, no? May arrogance. Okay? But, yes, may arrogance, pero may ginawa naman. Okay? May ginawa naman. Oo, arrogant siya, pero may ginawa naman din siya. Okay? So, anybody else na merong additional o ibang idea? Okay. Kung wala, let's proceed po. Ito yung additional natin. No? Initially, refuse. Okay? Kasi sinabi niya, ayoko. Anak, pwede bang magtrabaho doon sa ating kubasan? Anong sabi niya? Sa nabasa ni Sister Mariam kanya? Ayoko. Sabi niya, ayoko. So, talagang refusal ang narinig ng ama. So, kung ikaw yung ama, tapos you expected your son to obey you, o di ba? Anong maramdaman mo kapag ama ay nagsasalita tapos hindi tumanggi yung mga anak? O di ba? Dismayed. Oo, dismayed yun. Okay? Pwedeng magalit yung ama. Okay? Dahil sa may karapatan siya na pakinggan at sundin ang kanyang mga salita. Pero sa punto na yan, hindi siya sinunod. So, pwedeng magalit ang ama, mga kapatid. So, ganito yung respond din ng first na anak. Okay? Initially refuse, pero pagkatapos niyang nagsabi ng ayoko, arrogantly nasabi ni Sister Tessie, arrogantly nagsabi, ayoko. Okay? Pagkatapos niya sinabi yon, ano nangyari? Okay? Ginawa niya. Went through some process po ng pag-iisip. Kung ano, bakit ko tanggihan ang aking tatay? Bakit ko hindi sundin ang kanyang sabi, ang kanyang utos? Okay, so after niya sinabi yon, so nagkaroon siya ng, he was guilt-stricken po, mga kapatid. Nagkaroon siya ng guilt problem. Okay, at ayan, no, it led him to change his mind po and did something. So, batay dito, what is valuable lesson shown here? Ano yung, dito, zoom in lang muna tayo dito sa unang anak. Ano yung mahalagang lesson dito na makukuha natin sa unang anak, mga kapatid? Initially, refuse siya, and yet later on, nag-change. Yes, go ahead, sister. May repentance siya dito, yung pinaka-importante na mali yung pag-refuse niya. Okay. Repent siya. So, yun, mahalaga, no? Mahalaga ito yung, valuable lesson dito yung repentance. Kumbaga, oo, pwede tayong nagkamali, mga kapatid. At walang isa sa atin dito na hindi nagkamali. Tama po ba? Oo. Tayong lahat ay nagkamali. But what is important is, pagkatapos tayo nagkamali at nagkasala, what is important is, dapat meron tayong awareness. Awareness. Opo. Meron tayong willingness na mag-repent, kumbaga, magbalik po doon sa kagustuhan ng ating ama. Okay? So, ayan. At many more lessons that you can take, no? So, dagdag dito sa ating napag-usapan na, when rebellion and rejection is confronted with realization of the extent of the act, okay, then change of mind in repentance, nasabi na kanya, is as noble than word of
Honor. Honor. Mm. Di ba mga kapatid, itong word of honor, di ba ito yung minsan ang maraming mga taong nagpatayan dahil sa word of honor na yan, di ba? Mm. Maraming iba nag-file na ng case against one, blah, 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 dahil sa Mm. issue ng word of honor na yan. Mm. Okay? Kasi nakasabi ng anak na nakabitaw na po siya ng response. Ayoko. Nakuha ninyo? Ayoko. Mm. So mayroon na siyang word na-release mga kapatid. But after niya nasabi yun na ayoko, okay, nagkaroon siya ng pagmuni-muni. Realization. Bakit ko ba nasabi yun? May karapatan ba akong magsabi ng ganun? Binibigyan ko ba ng halaga ang aking ama na siya yung pinaka-leader dito sa family, siya yung the key person dito sa family na bigay todo ang lahat para sa amin. Tapos ngayon yun ang sasabihin ko sa kanya. So mga kapatid, kapag confronted doon sa realization na yun kung sino yung nag-utos sa kanya, okay? Pwede mga kapatid na kahit nakapagsabi na siya na ayaw ko, but malakas pa rin mga kapatid yung essence na mag-repent siya Mm. o magbago ang kanyang isip or baguhin niya or how do you describe it? Na although nakapagsabi na siya na ayaw, pero pwede pa rin niyang baguhin po yun. Mm. Okay? Any sharing po? You have some idea or different idea? Okay. So, Brother, yes, go ahead, Sister. Sino ito? Cheryl, ba? opo. Okay, go ahead, Sister. Narinig ka. Go ahead. Um, yung essence po kasi nung pagiging yung sa unang son, nung ayaw niya. Parang sa atin, when we heard something new, parang reluctant tayo. Ayaw nating tanggapin. But eventually, pag naintindihan na natin, nalaman na, naunawaan na, ay oo nga pala, tama nga pala yun. So, naandun ka agad yung pagtitwist ng ating, kagaya ng pag-aaral natin ngayon. So, nagtitwist kagad tayo na, tama, ito pala yung tama, ito dapat ang ginagawa. Yun lang po, brother. Yes. Apply po natin doon sa pagkakilala natin sa pangalan, di ba? Di ba po? When we heard the name, at first, di ba? Totoo yung ginamit mo word na sister, no? Reluctant. Oo nga. Pero first time ko pa ito Baka mali ito. Okay? Okay, medyo unstable ako ngayon. Kapatid, hanggang sa nagsaliksik tayo. At nung tayo nagsaliksik, ayun, no, marami tayong mga realization, kumbaga. Okay? Naalala ko ang aking kapatid, no, nung natanggap ko itong video patungkol sa pangalan, I forwarded the video to my brother po, yung maong na kapatid ko, Dr. Jaime Maing po. Sabi ko sa kanya, Manong, tingnan mo ito. Baka meron tayong makuha dito na bagong mga information patungkol sa pangalan. Mali man daw yung pangalan natin tinatawag. Panoorin mo ito at pag-aralin mo at saliksikin mo. So, ayun mga kapatid, no? At first, I would honestly say na ano naman ito, baka kulto na naman ito o ano ba kaya ito. So, meron akong ganun na hesitancy, kumbaga. Okay? But nung makilala ko at makuha ko yung mga information, ayun no, unti-unting naunawaan ko po kung ano yung pangalan talaga ng ating anak. Okay? Anybody else would like to interact? Earphone. Okay. What is the issue po? Okay? What is the issue? Why others when confronted? Okay, medyo echo po, no?
what is the issue? Why others, when confronted with this, don't change or turn back? Pride. Okay, sister? Yes. Dahil sa Pride po, Brother Dan. dahil sa pride. Sasabihin nila, mawalan ako ng word of honor, di ba? Di ba? Ayun, no? Dahil doon, pride yun. Okay? Ako, nasabi ko na nabanggit ko na, nakapag-decide na ako, yun na yun, final na yun. Okay, mostly kapag may decision na nagawa, they would say, final na yun, bakit pa baguhin pa yun? Okay, so ayan, no, magiging dahilan ay pride po. Okay? So, yes, indeed, pride, no, maging hadlang itong pride, no? It is really about pride versus humility po. Okay? Remember the story of the prodigal son. Bakit po bumalik yung prodigal son po? Minsan po, Brother Dan, yung kasanayan. Okay? When you say kasanayan, can you explain further, Sister Cheryl? Okay? Kasanayan? Maganda yung ano. Brother Dan, Yes. nawawala ka. Wala ko kayo, Brother Dan. Okay, sige. Andyan ako? Okay, mga kapatid Okay. na makikinig sa Republish, no? Merong problema sa internet dito. Okay. So, my question is, what is it in the story of the prodigal son na that really pushed him, yung nag-udyok sa kanya na balik siya sa kanyang ama? Diba? Nagpakain na siya doon ng pinapakain niya yung baboy po. Diba? Yun ang kanyang trabaho. Pagkatapos, hindi siya binigyan ng pagkain ng kanyang amo. Tama po ba? Then, anong ginagawa niya? Kumakain na rin siya ng pagkain. Yes, Baboy. Yun, di ba yung feeds ng baboy, ginakain na rin po niya yun. Hanggang sa, anong pumasok sa isip niya? Di ba? In my father's house, sabi po niya, there are many servants. Di ba yun ang kwento sa prodigal son po, mga kapatid? So, ibig sabihin, na dumating doon sa nagkaroon ng confrontation nga. Ang prodigal son, nagkaroon siya ng confrontation ng reality ba? Ideal versus reality. Na siya doon naghihirap, na halos wala siyang pagkain, pero sabi niya, naisip niya, sa bahay ng aking ama, nandoon maraming mga servants. Di ba? Anong sabi niya? Bakit pa, kung if you try to rephrase it, no? Why allow myself to die in starvation when in fact in the house of my father are many servants? So, anong naisip ng prodigal son? Bumalik siya para lang maging ano? Anong sabi po niya? Bumalik ako doon para maging servant. Yes. Makakain lang siya. Exactly. Not to be... Yung kanyang isip na bumalik ako kasi anak ako, wala na po yun. Wala. Wala na po yun sa prodigal son. Ang isip niya po ay balik ako para maging isa sa kanyang mga servants. Para lang, okay, mabuhay ako, makasurvive ako. Okay, so, ayan mga kapatid, no? Yes, may pride yun at first, pero later on, naging humble siya. At tinanggap niya mga kapatid, no? Tinanggap niya yung reality na nagkasala siya. So, sa tingin ko, ganito rin yung nangyari sa first son. Oo, may pride, ayoko. But later on, nagkaroon ng confrontation. Okay? At nag-iral yung humility. Okay? Ayun, pumunta siya at ginawa niya ang utos ng kanyang tatay. Just as what had happened also to the prodigal son. Okay, so ayan mga kapatid, the father asked the second son in the vineyard to work in the vineyard. Initially, ito yung kanyang sagot, no? Later on, nag-refuse siya. Verse 30 po, lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, pupunta po ako.
I will. Okay? So, ano nakikita mo dyan sa anak na pangalawa? O, di ba? Ano siya? Meron siyang willingness to go. Ngunit, hindi pumunta. Okay? So, yan ang nangyari sa unang pangalawang anak. So, dito, na-describe naman ni Sister Tessie kanina, na-describe na po niya yung pangalawang anak. So, let's proceed. He is the exact opposite of the first son po. Bakit exact opposite? Kasi ang first son, sabi niya, ayoko. Pero ang pangalawang anak, anong sabi niya? Pupunta po ako. Nakita ninyo yung exact opposite po sila? He showed deep respect and willingness publicly, but did not go. Publicly, nagpakita itong pangalawang anak na willing siyang magpunta. Publicly, nabanggit niya. Okay? Pero wala naman siyang ginawa. Sa word na ginamit ni Sister Tessie kanina, yung lip service lang. Okay? Lip service, yes po. So, ayan, mga kapatid, no? That's how we describe the second son. Pwede ba kaya maka-reflect tayo sa ating buhay na baka na-reflect tayo dito sa pangalawang anak? Okay? So, maging serious tayo dito, mga kapatid. So, what is the picture being portrayed here by the second son? He is a liar. Sinungaling siya ito. Okay, sinungaling. Oo. Pero hindi naman saying without thinking. Yes, saying without thinking po. Yes, thank you very much. Sister Tessie, you have something else? Ayun nga, hypocrite siya. Okay, hypocrite. Okay, pakitang tao lang kanya. Oo, pupunta ako doon. Oo, pakitang tao lang. Siya ito yung walang word of honor. Di ba mga kapatid? Ito yung walang word of honor. Okay? So, ayan, no? Makita natin dito ang picture ng pangalawang anak. It is a picture of religious leaders nabanggit na kanina ni Sister Tessie, who showed respect, lip service lang, but refused to follow. Ito yung major problem dito, mga kapatid. Okay? So, it is just a lip service. It is just out of, hypocrisy and showing, na obedient, tagasunod siya. Pero in the real sense, wala naman talaga. So the first son said, I will not. Ito yung sabi ng unang anak. The second said, I will. Di ba? So, exact opposite sila, no? The first repents and goes into the field. Okay? The second said, I will, pero wala naman siyang ginawa. Okay? Mahalaga, mga kapatid, dito yung gawa. Ang isa, nagsabi, oo, pero wala naman siyang ginawa. Okay? Yung isa, nagsabi, hindi ako pupunta doon, pero later on, meron naman po siyang ginawa. Mga kapatid, is about work. It's not about lips. It's not about words. It's about action. Work. It's about action po ang pinag-usapan dito. Okay? Yes, obedience po. Talagang mahalaga ang obedience ang pinag-usapan dito. Parable explained po by Yahushua. The leaders admit the first son actually obeyed. So, tinanong ni Yahushua, sino kaya sa dalawang mga anak nito ang nag-obey? See? Coming the idea of the word obey na, no? Lumabas na itong word na obedience. Okay? Siyempre, may sagot ng mga leaders. Siyempre, yung unang anak, ang sabi ng mga leaders po. Okay? Sahan natin yung 31. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Yahushua sa kanila, sa katotohanan
sinabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay nauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng alwa. Yahushua was talking to the leaders. Ito yung sagot ng mga leaders. Siyempre, yung naunang anak. So ngayon, sinabi ni Yahushua, sa katotohanan, ang katotohanan, sabi ni Yahushua, ito yun. Maraming mga maniningil ng buwis at mga masasamang babae ay nauuna sa inyo. Di ba masakit ito? Kinausap ni Yahushua yung mga religious leaders ito, mga kapatid. Sumagot ang mga religious leaders, siyempre ang unang anak. Ngayon, ang binigay ni Yahushua yung katotohanan. Kayong ang mga maniningil ng buwis, ang mga masasamang babae, mga prostitute, sila pa ang nauuna na nagpasok sa kaharian ng alwa. Mas nauna pa sila sa inyo na nakapasok sa kaharian ng alwa. Ano sa palagay niyo, mga kapatid? What is Yahushua saying here? Brother Dan, Yes. kasi po yung mga tax collector at saka yung mga babaeng sabihin natin prostitute is they come to realize na mali yung ginagawa nila at may kasalanan sila. While as yung mga leaders, dahil nga sila yung nagbibigay ng utos, parang hirap nilang mag-repent kasi sasabihin nila, ako nga nag-uutos, ako nagsasabi sa'yo. So, kaya nga po naalala ko yung sinabi ni Yahushua dun sa, it is easy for the camel to go in through the whole of the needle kaysa mayayaman na makapunta dun sa kaligtasan. Napakahirap po sa mga leaders dahil or people who has a position, who has wealth, kasi sila yung kailangan sila yung masusunod. Kailangan sila yung pakikinggan. So, parang ang hirap nilang makinig. At para dun sa nakalimutan ko. Yun na lang po, brother. Okay. So, magandang punto yun, sister, no? Na kailangan nating bigyan natin ng serious na pananaw din sa ating buhay, no? Personally, sa ating application po yun kung ano, kasi kung tingnan natin, yung mga religious leaders, sila yung namimigay, sila po yung nagtuturo. So, talagang is an issue of pride and humility nga, kung tingnan natin dito. So, sa ating journey ngayon, okay, isa itong warning sign po para sa ating lahat dito. Okay? Na baka sa ating knowledge at meron tayong kaalaman na wala ang iba, okay, magiging source of pride po ito, no? Ng ating Ama ay hindi na maluwalhati. Ang ating Ama hindi na siya happy sa atin kasi nga binabanggit naman po natin ang pangalan. Okay? Tinuturo natin, sinishare natin. Okay? Ngunit ang ating personal walk ay wala na po doon. Di ba? Yung sinasabi kanina ni Sister Lilieta, no? Na walk your talk. Okay? Sinasabi ni Sister Tessie yung lip service, no? Yun ang magiging disadvantage dito, mga kapatid, kapag hindi natin maingatan ito sa ating journey ngayon. So, yeah, that's a good reminder to all of us. Now, batay dito sa explanation ni Yahushua, no? Ito na yung kanyang interpretation, no? Malinaw na ito yung interpretation niya. Ang first son, referring po doon sa tax collector and sinners, na sila yung naka-enter doon sa reign. Whereas ang second son, referring to the leaders who are guilty of unbelief. Okay, so ito yung kanilang malaking challenge dito sa mga religious leaders. Kasi nga,
pananaw nila, sila yung tama. So kung ano yung nakikita nilang mga bagong katuruan, hindi na nila tinatanggap kasi sa isip nila, ang kanilang pag-unawa, ang kanilang pag-intindi, yun ang tama. At hindi na sila maniwala doon sa mga bagong mga katuruan. So, mga kapatid, dangerous pala ito, no? Na kapag kung ano yung ating mga pananaw na tingin natin noon, ito yung tama, kasi ito yung saan ako namulat sa mundo, ito na yung pananaw ko. Bakit ko pa baguhin? Okay? Mga kapatid, delikado pala yan. Na hindi na tayo maging teachable, hindi na tayo mag-accept kung ano yung mga bagong katuruan ng ating Ama. Sayang, mga kapatid. No, we miss the opportunity to know Him kung ganun ang mangyari sa atin. So, either way, no, we may represent po, mga kapatid, sa mga nakikinig dito sa Republics. Either way, we may represent the first son, we also represent the second son. Kung saan tayo dito, batay sa ating current journey po, where we are at now. Okay, so which of the two did the Father's will? Of course, no, malinaw na po ang ating sagot. Yung unang anak. Okay, the first son did the Father's will. So who is being portrayed by the first son? Okay, malinaw na po sa ating nakita na. Sinners, tax collectors, prostitutes, and etc. As na-highlight kanina, they have repented and they changed their mind po. So mga kapatid na makikinig sa Republish, talagang mahalaga dito yung repentance. Very valuable po ang repentance. Okay? Change of mind. Okay? And when we are saying repentance, hindi ito mga kapatid, yung ating pagka-disobedience po sa law. Disobedience po sa Torah. Yun po ang ating sabihin ng repentance, kumbaga. Okay? Who is being portrayed by the second son? Leaders. The leaders po, mga religious leaders. Who initially agree but turn away from Alua in disobedience and of guilty of unbelief. Kumbaga. Okay, why would we change? Why would we believe on you? Okay, ito na yung pinaniwalaan ko. So, dangerous pala yung mga kapatid. No, doing the Father's will is really connected to righteousness. Okay, can we read few of these verses po, mga kapatid? Matatyao po ito, no? Chapter 3, verse 15. Chapter 5, verse 6. Sino pong pwede makabasa nito? Anybody can volunteer? Matthew 3. Matthew? Matthew yan lahat, brother? Matthew lahat ito po. Matthew po lahat ito. Ang sinabi po sa 3:15. Ako po. Go ahead, Sister Lilieta. But Yahushua answering said to him, permit it now, for thus it is fitting for us to feel all righteousness. Then he permitted him. Okay, 3:15 so, po. yes, it's about immersion po, di ba? Yahushua asked Yaokanan, do it because it is to fulfill all righteousness. So meaning the act of obedience into immersion is an act of righteousness po. So righteousness really is something that you need to do it. Righteousness is something that you need to perform po, mga kapatid. Just like 3:15. Talking about Yaokanan and Yahushua being immersed. What about chapter 5, verse 6? Baruch are those who hunger and thirst for righteousness, because they shall be filled. It's about righteousness, mga kapatid. Baruch are those who hunger and thirst for righteousness. Yung paggawa, yung pag-obey ng mga law, ng mga kautusan. Baruch are those. Blessed are those who do all these things. And of course, verse 10, ano sinabi ng verse 10 po? Baruch are those persecuted for righteousness' sake, because theirs is the reign of Shamayam. So mahalaga dito talaga, mga kapatid, no, yung pag-obey natin. Kahit na pinersecute tayo, bakit pa kayo mag-obey ng law na yan? Hindi na kailangan yan. All you have to do is paniwala lang kay Yahushua, ligtas na kayo. Bakit pa gagawin pa niyo yan?
Mga kapatid, kung tayo ay nilalait dahil sa ating pagsunod sa kautusan ng ating Ama, sabi ni Yahushua, Baruch are you, because yours is the reign of Shamayam because you are doing it. Okay? Now, chapter 5, verse 20. Can somebody read on that? 5:20 po. For I say to you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you shall by no means enter into the reign of the Shamayim. So mga kapatid, malinaw dito na yung pag-enter natin sa kaharian ng ating Ama is really about obedience. It's really about righteousness po. Tingnan mo yung verse 20. Unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees. So, ano ibig sabihin nito? Kailangan tayo maging obedient po sa mga kautusan ng ating Ama. Commandments of Yahushua, sundin po natin. Kasi sinabi diyan, hindi po tayo makapasok sa kanyang kaharian if we don't obey. Okay, so ayan, malinaw mga kapatid. Compare it to Paul. Ano pong sabi ni Paul mga kapatid? Kung basahin mo yung chapter 3 of Romans, 21 hanggang 26. Ano po ang itinuro ni Paul mga kapatid? Tungkol sa righteousness. Okay? Don't have time, but basahin niyo mga kapatid. Romans 3, 21 to 26. Ang itinuro ni Saul patungkol sa righteousness is simply belief in Yahushua alone. Maniwala ka lang ni Yahushua, you have the righteousness. You are already declared righteous. Okay? Simply believe, simply declaring believe in Yahushua. Then ikaw ay naging righteous na. So kita mo yung kaibahan mga kapatid? Sa tinuro ni Yahushua, doing the will of the Father is always connected to righteousness. Obedience to the will of the Father is always connected to righteousness. Pero kang Paul mga kapatid, paniniwala lang. Banggitin mo lang ang pangalan ni Yahushua. Paniwala ka lang sa pangalan ni Yahushua. Righteous ka na. Okay? So, ayan, magkaiba talaga mga kapatid, no? Okay. Tuloy tayo sa ending part. Sapagkat dumating sa inyo si Juan, ito yung paliwanag ni Yahushua doon sa mga leaders. Daan ng katuwiran. Tingnan mo yan, no? Yahukanan was teaching the way of righteousness. At hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. So, mahalaga pala mga kapatid, dapat mauna talaga si Yahukanan. At bago dumating si Yahushua, Yahukanan ay nandoon na. Nag-declare na po siya ng mensahe po na repent for the reign of Shamayam is at hand. Na-declare na po ni Yahukanan po yon. Hindi siya pinaniwalaan ng mga religious leaders. Pero may mga naniwala sa Yahukanan. Ito mga tax collectors, ito mga masasamang babae, sinners, they listened to the preaching of Yahukanan and they were immersed mga kapatid. Kaya ang sabi ni Yahushua, mas nauna pa sa inyo itong mga maniningil ng buwis na sila'y nakapasok na sa kaharian. Bakit? Kasi ito yung mga nagsisi. Okay? Paano sila nagpakita sila nagsisi? They followed, they submit into immersion, water immersion po mga kapatid. Yun ay act of obedience po yung water immersion na yun. Act of obedience po yun. Showing of their repentance. Okay? So yan. Malinaw yan ang confrontation dito ni Yahushua. So what is the point of John who came in the way of righteousness and yet they did not believe in him? So, ano yung point dito mga kapatid? Ito yun, no? Pointing to the religious leaders po. Did not believe. Okay? It's a picture of the second son. They were given na sana, mga kapatid, no? They were given the opportunity na sana to repent. Bago dumating si Yahushua, they were given the opportunity already to repent.
Pero kung anong pinakita nila na attitude towards kang Yaokanan, anong ginawa nila kay Yahushua? The same din po, di ba? Oh, the same attitude. If they have rejected Yaokanan, if they did not believe Yaokanan, ganon din po ang ginawa nila kay Yahushua. See? They could have opened up their mind sana kay Yahushua. Kasi they already rejected Yaokanan. Yun ang first opportunity. Dito mga kapatid, ito na yung last opportunity sa kanila. Tama po ba? Oh, yes. Last opportunity na po ito. Last chance na po ito binigay sa kanila. Anong decision nila? Still they rejected po. Kaya masakit talaga ito, no? Itong parable of the two bands, the parable of the two sons, was very painful. Strong rebuke po para sa mga leaders ito. Sa panahon ni Yahushua. Very strong rebuke po itong parable of the two sons, mga kapatid. Okay, to end this topic, the story really is about salvation by works. Ating na-highlight na kanina, mga kapatid. Salvation by works. For doing the will of Allah is completely linked to repentance and belief. Diba po ba? Anong sinabi sa Matthieu 7 po? You call me Adon, or you call me sovereign. See? You call me. That's lips, mga kapatid, di ba? That's words. You call me sovereign. Okay? You perform miracles. Okay? And yet, ano ang sabi ni Yahushua? I never know you, you workers of iniquity. Kita niyo mga kapatid? In contrast to Romans 10 verse 9 to 10. Can somebody read on that? Kung dito, sinabi ni Yahushua, you call me, Master or Sovereign, you call me, pero hindi niyo ginawa ang kalooban ng Ama. I never know you. Pero anong sinabi ni Paul dito sa Romans 10, 9 to 10? Can somebody read on that? That if you confess with your mouth the Adon Yahushua and believe in your heart that Yahuwah has raised him from the dead, you shall be saved. See? Confessing with your mouth about what happened to Yahushua. Buried, rose, and live again. Okay? If you believe that in your heart, just confess it. Then, anong sabi niya? You are saved. Ligtas ka na. Mga kapatid, ito yung tinuro ni Saul sa kanyang gospel. Kumbaga, my gospel. Ito yung sinasabi niya, according to my gospel. Hindi po yun ang gospel ni Yahushua, mga kapatid. Kayo mga manunood, makikinig sa Republish. Hindi po yun ang gospel ni Yahushua. Itong confessing with your mouth, what believe in your heart, confessing with your mouth, is the gospel according to Saul. But hindi po yun, mga kapatid, ang gospel ni Yahushua. Okay? Ano po yung gospel ni Yahushua? Tingnan mo ito, basahin mo ito. Doing the will of the Father po. Doing the will of the Father, that is obedience to the law, yun po ang gospel ni Yahushua. As opposed to the confessing only. Confession with lips only. Kanina, sa mga religious leaders, lip service lang po. Oo, pupunta kami. You see? Pero wala naman silang ginawa. Makaligtas ba sa kanila yon? Hindi po, mga kapatid. Hindi sila maligtas. So, tingnan mo yung first son, referring to the tax collectors. Una, reluctant sila, ayaw ko, hindi namin, hindi kami, hindi kami susunod. But later on, realized and repented. O, di ba? Naging bahagi sila sa kaharian po ng ating Ama. The tax collector, the prostitute, the sinners. Because they have done something. They have obeyed, they have worked, mga kapatid. So, ganun din, mga kapatid, ang reality dito.
The law is there given for us. And ang Ama is asking us to work for Him, to obey Him, to follow Him, to do His will, to do His law, mga kapatid, His laws. So, ayan. Ano kaya? Is there something na you need to highlight sa ating buhay, mga kapatid, batay dito sa ating mga nagpag-usapan? What lessons can we take? Application can we make today? One truth that can take with you today and onward? Brother Dan. Go ahead, Sister Tessie. Go ahead. Ipakita ko muna itong mga sources. Go ahead, Sister. Pagkatapos kong mabasa ang parable ay natanong ko ang sarili ko kung saan ako nabilong dito, sa first son or second son. Do I say yes but do nothing? Or do I say no but at first, but after thought and prayer, I repented and reconsider my decision. I realized that I have to be like Yausha, whose life was a yes to the Father. Gusto rin ni Yausha or yes to work in his vineyard. Opo. Brother Dan, tuwing tayo magkasala, we're saying no. Maybe may mga kasalanan tayong ayaw natin iwanan or pakawalan. Ayaw natin give up. Tama. But the beauty of this parable is, no matter ilang beses tayong magkamali, mag-said no, si Yausha ay naghihintay kung kailan tayo mag-turn to Him in repentance and say, yes, I repent and I will follow you for now on. From now on, I will follow you. Tama po. He will never turn down a yes at hindi niya isusumbat sa atin ang previous no natin na ating salita sa Kanya. Malaking tuwa ito para sa Kanya na tayo sumunod at mag-work. At naisip ko rin, Brother Dan, na itong no ng aking family sa sa kanila na mag-Yahweh believer, parang tingin ko refusal sa kanila, pero in His time, yes, i-surrender ko sa Kanya ang Kanyang kalooban na magiging yes someday ang no nila ngayon. Oh, wow. Very nice. Yes. Yan lang po. Yada Yaowa po. Magandang reflection ni Sister Tessie, mga kapatid. Anybody else? All praises to Abba Yaowa. Na-imagine ko, Sister Tessie, ba na oo, no na no sila ngayon. Hopefully, no, you are hoping and I'm also hoping na someday yes. you will say yes. Okay. Yada Yaowa po. Anybody else would like to share? Ano ba yung mga pangungusap ni Abba Yaowa sa atin? Batay dito. Anything else that you wanna share from the lessons that we have learned today? Ako, Brother Dan. Go ahead, Sister Cheryl. Natutunan ko dito, tama yung sabi ni Sister Tessie na mag-hope na lang. Opo. Continue on praying. Tapos, parang maybe Yaowa is wanting to see kung paano tayo mag-obey. Kung tayo muna, ako muna yung dapat matuto mag-obey. And so while I'm doing it, Yahweh is also working. Correct. Sa family na inihingi ko sa Kanya. And here is when we share, for me, when I share, hindi ako dapat yung kung ano yung gusto kong i-feed sa kanila. Dapat yun expected ko na gawin agad nila. So I have to wait, but I still have to continue sharing. Then gradually, Abba Yaowa will work with it. Yes. Kung ano, kasi sabi nga, kung hindi tayo kikilos, we will just say, yun nga yung sinabi nung second son na nag-yes lang siya but he's not doing nothing. Opo.
yung nag-yes tayo, nag-yes ako, pero I'm not working with it. I'm not parang wala talagang mangyayari because why is waiting for me to work, to move, and to prove na he's really the one. Yes. Wow. Yadaya po. Mabigat mga kapatid, no, itong sharing na nangyayari dito dahil nga speaking true reality po ito na sa mga bawat pamilya ngayon, may mga kanya-kanya pong mga hamon po bilang mga believers of Yahuwah. But the testimony, the words spoken this morning in application po dito sa ating pag-usapan, narinig po ng ating Ama. And just as patiently ang Ama naghihintay, ganun din po ang ating i-apply din sa ating buhay na we are also waiting patiently sa ating family. Someday, hindi natin pag-give up, no? Never give up tayo. Continue lang po tayo sa ating walk with Abba Yahuwah, and hopefully maging yes din po para sa ating buong family. Okay? That being heard, kung meron pa bang magdagdag, pwede pang magsalita kung meron pa. Rather than additional. Oh yes, Sister Tessie, go ahead. So narinig ko kanina sa testimony ni Sis Janet, na they were able to share Yahweh's name to their friend. They were really working in the vineyard na sa yes nila ay may action sila. Kaya ako, noon sa Cretan pa ako, na nasabi ko sa sarili ko na nakapag work ako sa vineyard kasi palaging sinasabi sa amin sa pastor doon na did you share JESUS sa mga tao, mga unbelievers? Ako lang ang magsabing yes. Kasi palagi ang ending niya talaga, nag-share ba kayo? Ang ibig niyang sabihin sa pag-share, yung nga na ipagsabi yung death, burial, and resurrection. Kaya ito ang salvation na sa lahat ng mga leaders na nagsasabi sa kanilang na si Yahushua lang talaga ang na-resurrected. Kaya isinishare ko sa kanila at parang that time, working ako in the vineyard, pero ngayon, parang hindi na ako nakakilos ng maayos kasi yun na nga, hindi ko na ma-share yung easily ba na ang pangalan. Pinipili na ko na lang kasi mahirap naman na i-force mo yung name sa mga hindi interested. Yun lang po, Brother Dan. Okay. So, wow, napaka wide na po yung reflection ni Sister Tessie. Okay? Na-connect pa niya doon sa dating group niya. At ma-compare niya ngayon kung bakit yung kanyang ang init o ang passion niya noon compare sa noon at ngayon, may nakita siyang kaibahan. But sa testimony kanila ni Sister Janet ay namulat siya at nagkaroon siya ng encouragement na mulang magising doon sa bilang servant ni Abba Yahuwah doon sa kanyang vineyard, kumbaga. So, but ang kaibahan sa atin ngayon, Sister Tessie, sa nabanggit mo na, ang kaibahan kasi sa atin ngayon is, hindi tayo yung tipong... We don't convince them, but we'll just tell them, right? Yes po. And then, maging rin po tayo, maging wise na rin po tayo kung maging discerning, kumbaga maging discerning po tayo. We need to be prayerful also kung sino dito, hindi lang kahit saan-saan lang, but we have to be discerning din po kung sino yung ready na po. Opo, ready na. So, yes, Sister Lilita, you have something also to share? Ang sa akin lang, Brother Dan, yung bang, when you say something, huwag kang padalos-dalos. Think it first. Kasi usually, na-realize ko sa ano ko na mali yung nasabi ko, tapos ano pala, or gusto kong, yun bang mali sa
dapat kong gawin. Yung mga ganon, dapat ano pala no, think wisely and ask wisdom. Hindi ka muna magsabi na hindi mo pala kaya or yung mga ganon po na, and if there's a chance to change, then change. Hindi yung ano, patigasin mo na dahil baka ano, papaling-paling ako. Yun na kasi ang ano natin, what they are going to look on you, kung sino ka. Ganyan si Lilith, paling-paling. Yun ang nasa isip, kaya pride na tayo eh. So that means, and if there's a change, if there's a need for us to change, then change, or yung, ano mo, yung maling desisyon, ano mo, yung mga ganun po. Okay. Yan ang nakita ko po ngayon. Yes. Okay, magandang realization yan, no, Sister Lilieta, no? Kasi katulad doon sa unang anak, di ba? Yung kwento mo is related doon sa second son, no? Opo. Related sa second son yung kwento mo, but that's a good realization dito. Okay? So we need to be serious in our decision making sa ating mga words na nabitawan. We have to be very serious din po. Okay, thank you very much. Mga kapatid, kung wala nang mag-share, Sister Jeanette, if you have something else, or Brother Desmond, or Sister Corazon, or Sister Mariam, if you have something else. Kung wala, then, oh yes, go ahead, Sister Corazon. Yes, kanina we talk of obedience. Therefore, pag obedience ang pinag-uusapan natin, ano pala, we have to walk the talk. Opa. Hindi pala yung magsasabi ka pagkatapos hindi mo paninindigan. Opa. Yun lang po. Ang naano ko dito. Ang lesson po dito. Yes. Very good po na lesson ni Sister Corazon. Walk your talk. Okay? Kung ano yung mga nabanggit mo na nasabi mo na, okay? Practice it. Obey it. And of course, no, yung ating obedience is zoom in tayo doon sa pagsunod, no, ng utos ni Abba Yahuwah, utos ni Yahusha, kanyang mga laws, okay? Sundin po natin 'yon. Okay, so all esteem, praises to Abba Yahuwah sa mga katuruan na binigay niya sa atin. Mga kapatid na manonood, makikinig sa Republish. Ito po yung isa sa mga story na a very powerful story na salvation really is about work, mga kapatid. Salvation really is about work. Tayo ay mag-repent, tayo ay maniwala sa mga salita ni Abba Yahuwah at mag-repent tayo in response, okay? At tayo ay mag-obey, magsunod. Okay? Yun po ang mensahe ng salvation po, mga kapatid, as we have highlighted. So, that being said, Yahuwah barakas and Yahuwah make His face shine upon us, and all esteem and praises to Abba Yahuwah. Shalom po sa lahat.